Update po tayo sa sitwasyon sa Catanduanes na sinalanta ng bagyong Pepito. Makakausap po natin si GMA Integrated News Stringer Jinky Tabor. Jinky, kamusta na ang panahon dyan? Magandang umaga, Connie. Sa ngayon, nakikita na natin na ang tirik ng araw at wala na rin tayong nararanasan na mga pag-ulan sa lahat ng bahagi ng Catanduanes. Pero gaano ba, Jinky, karami yung mga lumikas? Ano na yung sitwasyon nila kung nandoon pa ngayon yung mga lumikas sa evacuation center? Sa ngayon, Connie, 73,000 na individual ang naitala na lumikas noong kasagsagana ng bagyong Pepito. Mula ito sa 26,000 families. Pero sa kaugalian po ng mga taga-Catanduanes, pagkatapos po ng mata at saka ng eyewall ng bagyo, umuwi na po ang ating mga evacuees sa kanilang mga bahay para ma-check at makapaglinis na. Sa ngayon po, karamihan o majority nakauwi na sa kanilang bahay at iilan na lamang ang nasa evacuation centers. Ito po yung may mga kaso kung saan na-wash out talaga ang kanilang mga bahay at nagsusumikap na maibuo itong uli bago makauwi sa kanilang lugar. Jinky, tama ba yung ating naunang naulat na mayroong 500 nawalan ng bahay? Nadagdagan pa ba yan? Connie, ito po ay madaragdagan pag dumating na ang mga report mula sa iba't ibang bayan. Sa ngayon po kasi talaga ay hindi pa kumpleto ang ulat mula sa 11 bayan sa Catanduanes dahil pahirapan na pa tayo sa communication mode. Pati na po sa transportasyon, hindi pa possible papunta sa Viga. Viga Panganiban, Bagamanok para makakuha ng kanilang full report sa ngayon. Jinky, pinapakita natin yung mga videos nakuha dyan sa Catanduanes, sa iba't ibang lugar dyan. At talagang grabe itong pinsala na idinulot ng bagyong Pepito dyan. Paano ngayon? May mga areas ba na hindi pa napupuntahan? Kumbaga para lalo na sa pagbibigay ng ayuda, Jinky? Marami pa, Connie, actually sa bayan ng Panda, nakausap natin na si Mayor Tabirara doon, hindi pa nga nakukuha yung ulat po ano nangyari sa kanilang mga barangay dahil unpassable, hindi makadaan yung mga tao sa kanilang mga barangay papunta sa sentro ng kanilang mga bayan. So sa distribute po ng mga ayuda talagang sa Virac pa lang, kukunting barangay pa lang po sa Virac ang nabibigyan ng tulong. 1 to 2 months, Jinky, ang sinasabi na tagal, kung makukumpuni yung kuryente dyan. May update na ba tayo in terms of kung gaano katagal noon sa kooperatiba o sa DOE kaya may nagpunta na dyan? Ano ba ang lawak nito? Buong Catanduanes ba ang walang kuryente, Jinky? Yes, Connie, buong Catanduanes po walang kuryente sa ngayon. Ang isa sa matinding na pinsala ay ang mga poste at mga kawad ng kuryente dito. Kung kaya buong Catanduanes po hanggang sa ngayon ay walang kuryente. Nagtatsaga sa ibang mga opisina na mayroong mga generator para makapag-charge ang ating mga residente. Okay, pero yung supply ng tubig, Jinky, kamusta? Yes po, sa tubig din, problema din yan. Kung ang sa kuryente, inaasahan na 1 hanggang 2 buwan bago ma-restore ulit ang kuryente sa lalawigan. Sa tubig po, hindi rin natin alam kasi hanggang sa ngayon, wala pang supply ng tubig kahit dito sa sentro sa Virac, Catanduanes. So ang mga kuryente naman po sa ibang bayan ay ganun din. Ang tubig po kasi ngayon, galing sa ating mga reservoir ay kulay putik pa rin. At merong mga nasira na mga tubo, itong mga linya papunta sa ating mga consumers. Nagiging problema ba yung ayuda? Kasi ang sinasabi initially, may kakulangan din sa ayuda, Jinky. Pero sinabi naman ng DSWD na nandyan daw ngayon si Secretary Rex Gatchalian para magbigay na ng tulong, 20,000. Tama ba? Yes, Connie, ang ate pong DSWD food packs po kasi naubos na, gawa nga ng namimigay din tayo simula nung bagyong Christine. Kaninang umaga po dumating na ang C-130 at merong dumating na 3,000 packs, food packs mula naman ito sa Allen.
sa Samar at bahagi po ito ng 20,000 na ipamimigay ng DSWD ayon kay Secretary Rex Gatchalian, maliban pa sa ibang tulong na dadalhin ng national government sa lalawigan na siya namang pinangako ng kalihim. Okay, yung mga flight schedules, okay na ba? At ganun din yung pagbiyahe ng mga barko dyan? Ngayong araw ko, bumalik na po ang biyahe ng barko, pati na ang aeroplano. May nakita na po tayong commercial flights. Ito po ay siyempre mag-schedule po sila sa mga airports, gawa ng merong dumarating na mga C-130 choppers, private planes na nagdadala nga po ng mga tulong dito sa lalawigan. Sa ngayon, Jinky, ano-ano ba yung mga pinaka-kinakailangan ng mga kababayan natin dyan sa Catanduanes? Baka pwede mo nang ipanawagan on their behalf. Kunin sa ngayon, ang talagang kailangan natin dito sa lalawigan ng Catanduanes, karagdagan na food packs dahil napakarami po talaga ng apektadong individual. Sa affected individuals po, meron tayong 119,000 na apektadong individual. So kailangan po ng food packs, hygiene kits, drinking water at GI sheets and iba pa po na construction materials. Dahil lang isa rin sa napakalaking pinsalang dala ng Bagyong Pipito ay itong pagkakasira ng mga bahay ng ating mga residente. Sa ngayon ba nananatili pa rin, Jinky, yung zero casualty sa buong probinsya? Kanina po ay nagpayag na ng statement si Governor Cua na confirm po zero casualty tayo po niya. Pero maidagdag ko lang doon sa mga kailangan pala ng dito sa Catanduanes. Kailangan po sana natin ng augmentation for power restoration teams mula sa ating ibang cooperatives kung pwedeng makapagpadala dito ng tulong. Kailangan din natin ang ating telcos para mai-restore ang signal sa probinsya. Magkaroon ng free calls and text booths sana. Ang signal ng kuryente ng internet dito kasi talagang napakahina, nakaasa lang po kami sa Starlink, pero maliban diyan ibang telcos po talagang walang signal, kaya hirap na hirap sa komunikasyon mula dito sa Catanduanes. Ayan, at panawagan na rin yan sa mga telco, pati na rin sa DSUD o yung Department of Human Settlements para sa pagkukumpuni ng mga tahanan dyan. Maraming salamat. Yes, po. At ingat kayo dyan, Jinky. Yan po naman si GMA Integrated News Stringer, Jinky Tabor.